Pinagpala ba kayo ng Diyos? Alam niyo po mga kabataan, natutuwa yung pinakalit niyo po yung pinausap ko. Kasi po, pasensya na ma'am, saglit na lang. Pagkatapos po ng isang talk, may merienda lang sila. Amen? So, malakas ang palakpak sa ating sa buhay. Masaya ba kayo? Siyempre, itong Valentine's natin ay inialay para kay Yahweh, kay Lord, kay Mama Mary, at sa banal na Espiritu Santo. Diba? Mga kapataan, at tayong lahat na narito. Ito ang Valentine's Day natin kay Amang Yahweh. Talagang siksik-liglig na pagpapala. Amen? Kapangyarihan sa dila. Kanina po, diba nag-workshop tayo na ipinato namin ang mga kamay namin sa inyong ulunan. At yun yung sasali namin ng mga interpreter sa wika ng Glosolalia o wika ng mga anghel. Dahil tayo rin ng mga tao, may iba't ibang wika. May Kapampangan, may Ilocano, may Bicolana, may Bisaya, iba po. Pero ang wika na makalangit, ito yung wika ng banal na ibinababa ng Holy Spirit nagmula sa kalangitan. Na ito yung kapangyarihan ng Espiritu Santo na aming pinabanggit na sa pagpapalago sa kapangyarihan sa dila mula sa Espiritu Santo ay magaganap ito sa araw na ito. At ito nga ay napakinggan natin kanina po. Di ba po? Pinatayo kayo yung iba dito at ini-interpret ko po at ng iba po mga ka-sisters. Kasi po kami, ang aming mga dila, hindi lamang kami pinagkalooban ng Espiritu Santo na kapangyarihan na makapagsalita ng iba't ibang wika, kundi ang maunawaan namin at maisali namin ito sa Tagalog o interpretation. Di ba po? Rinig mo po kanina. At yun po yung pangyayari sa workshop natin. At ngayon po, naranasan ninyo. Di ba po? O na, kayo ay pinatayo dito. Yung iba naman, ngayon na po. Pero yung iba, wala pa po. Hindi pa siguro na ibibigay sa inyo. At sa iba naman na ibibigay. Hindi naman po talaga na isasabay-sabay matanggap yun. Kasi kami rin noon, nung nag-seminar din po kami ng ganito, gano'n din po. Hindi rin kami sabay-sabay. Iba-ibang regalo ang aming natanggap. Amen? Malakas na palakpak sa ating Diyos sa buhay. Okay, shower. At ito po, sabi nga ni Propeta Sibanyas sa ating banal na aklat sa 3:9. Baka ito na yung panahon. Sa panahon iyon, kayo ay bibigyan ng Espiritu Santo ng ibang pananalita. At sa atin ang Espiritu Santo? Sa lahat. Sa iyo, sa iyo, sa iyo, sa iyo. Sa amin. Sa ating lahat. Amen? Hindi ba po? At baka ito na rin mga kabataan ang panahon na kayo ay pagkalooban ng kapangyarihan sa inyo, mga dila. Amen? Gusto niyo ba yun? Siyempre, kasi naunawaan nyo na yung paliwanag ng aming kapatid, si Sister Jenny kanina, hindi lang Jenny, na siya yung nagpaliwanag kung bakit kailangan natin ang pagsasalita sa iba't ibang wika dahil may kalaban. Sino ba ang kalaban natin? Hindi ang nanay, tatay, kuya, ate, mga friends, kundi ang demonyo o si Satanas. Amen? Ang masamang espiritu. Malakas na palakpak sa ating Diyos sa buhay. Kaya siguro ang panahon, napapanahon na para ibigay din sa inyo. Hindi lamang sa amin. Amen? So, bakit kailangan lumago yung kapangyarihan na yan sa ating mga dila? Dahil tayo ay hahanapan ng ating Panginoon, Jesucristo, na mga bunga
araw. Ang ating Panginoon at ang kanyang mga alagad, napadaan doon sa puno ng higos. Kwento po ito doon sa banal na aklat. Napatingala siya, napatingin sa itaas, dahil hinahanapan niya yung puno ng higos na bunga. Kaso sa pagkakataong yun, bigo ang ating Panginoon. Walang bunga. Mahirap pag hindi tayo mamunga. Dahil walang bunga, isinumpa yung puno ng higos. Tayo ba, mga kabataan? Hindi po ako nananakot. Sabi yan ni Lord sa banal na aklat, kapag tayo ay hindi lumago, paano ang mangyayari sa atin? Magiging lagi tayong nakapampers, dede lagi, baby Christian lagi po tayo. Mababansot po tayo. Di ba po? Gusto nyo ba nababansot ang inyong mga pananampalataya? Ang mga kapangyarihan na yan, hindi lalago. Kailangan po may paglago. Naunawaan po ba natin? Kanan? At yan ang gusto ng ating Panginoon, na tayo ay lumago ang ating mga kapangyarihan sa ating mga dila. At yun, para hindi tayo isumpa o makamit ang kaparusahan. Amen? Makakamit natin kung tayo ay lalago ang ating mga kapangyarihan sa ating mga dila, yung biyaya at grasya ng Diyos. Yung mga biyaya ng himala, ng kagalingan, kalakasan, karunungan, katalungan. Diba? Sinabi ng mga unang speaker na pag sinabi mo dahil may kapangyarihan na yung mga dila, mangyayari po ba? Mangyayari. Di ba po? Siyempre gusto natin yun. Dahil maaalis yung kamalasan sa ating tahanan. Yung mga sakit at karamdaman, makakalayas natin yun. Sa pamamagitan ng kapangyarihan sa ating mga dila. Dahil bigay yan ng ating Panginoon. Amen? Malakas na palakpak sa ating Diyos. Ay, buti-buti, ganun kahalaga tayo sa Diyos. Dahil tayo kahalaga kay Yahweh, ganun ang kanyang pag-ibig sa bawat lilikha niya sa sanlibutan ito. Dahil ayaw niya na tayo ay mapahama. Mapunta sa maling landas na daraanan. Kundi sa matwid na landas hanggang tayo ay magtagumpay sa ating mga pangarap sa buhay. Amen? Amen. Napakabuti ng Diyos. Dahil ang aming mga kabataan na nag-graduate, pinapatutunan namin sa inyo. Hindi po kami nagyayabang. Totoo po itong sinasabi namin sa inyo. Sa Green Acres at sa Margarita, yung mga graduate sa amin sa charismatic, sa ganitong seminar, sila ay magaganda ang mga trabaho nila. May mga accountant, may mga IT, naganda ng mga natapos sila at trabaho nila. Naghahanap buhay na sila, nakakatulong na sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Siyempre kayo, may mga pangarap din po. Lahat tayo may pangarap. Kaya, hangarin ninyo ito na sumayo. Huwag kayong maranapo. Huwag kayong nahihiya kapag may kapangyarihan na ang inyong mga dila. Pagpagabay kayo sa mga elders. Amen? Malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Kaya sa pamamagitan sa salitang growth, tayo ay lalago. Ano ba ang ibig sabihin ng letter G, number 1? Stands for Go God Daily. Malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Tayo daw ay pupunta sa ganitong pagtitipon. Makikipag-fellowship tayo. Makikipag-asa tayo sa gawain ng ating Panginoon. Hanapin natin yung gawain ng ating Panginoon. Lagi natin nahanapin yan araw-araw. Tayo ay laging maghanap ng kanyang gawain. Lagi tayong nagsisimba, nananalangin, nangungutisal, nakikinig ng humilya, ng pari, sa YouTube, o iba po. Ay, papakinggan natin yun. Lagi, katulad ng mga nagbili sa Sakyapo, naka-Facebook yun. Araw-araw natin yan nahanapin.
tayo yun sa ating puso. Kapag tayo mahayo, eh, dapat nagagala tayo. Hindi tayo nakasimanot. Kasi ang nakasimanot at practice na papunta sa impyerno. Diba? Kailangan humility na hindi naman tayo humility na iting pang-paimbabaw lang. Kailangan nagmumula sa ating puso. Kung puso tayo nagagala na makakatipan natin uli ang Diyos. Na makikipag takbo tayo sa ating Panginoon. Di ba? Kung may mga boyfriend, o di ba? Nag-aano tayo ng araw, nagtatakda, naglalaan tayo ng panahon para makatipan natin ang ating crush. O di ba? Amen? Malakas na palakpak sa ating Diyos na buwan. O di ba? Nag-gets niyo po, naunawaan niyo po yung ating sinasabi. Kaya tayo, ay nakikipag, ano rin tayo, nakikipag-date din tayo kayo rin lagi. Kasi yun ang tayo ay pagpapalain, lalo na kayo ng mga estudyante, na maraming mga hinihingi. O, lagi kayong may baon. Lagi kayong may biyaya na nagmumula sa Diyos. Dahil hindi kayo pababayaan ng Diyos na mawalan ng pamasahe, ng baon, ng pang-load. O diba? Kasi gagantimpalaan ng Diyos ang lahat ng ating mga ginagawa. Amen? Malakas na palakpak sa ating Diyos po. Dito po, sabi sa kayo, go God, 11:28, go God daily. So, makikipag-din tayo lagi kay Lord. Hanapin natin ang kanyang gawain. Kanabitan natin. Amen? Pangalawa, letter R. Read your Bible daily. Dahil ito ay love letter ng ating Panginoon si Ate, oh. Alam mo pala, no? Kahit paano, alam ni Ate. Na siguro ko, sa religion, nakikinig kang mabuti. Read your Bible daily. Yan ang sabi sa Los Timoteo 3:16. Magbasa tayo ng kanyang love letter o banal na aklat na iniwan ng ating Panginoon. Dahil yan ang love letter niya. Bakit po maliliwanagan ang ating isipan kung palagi tayong burimot, galit, bawal, magalit? Dapat lagi tayong masaya at makikip. Amen? Para maganda, gumanda. Hindi magdami ang credits dyan. O, pulubok. Amen po, hindi na tayo magpapapelo pag tayo ay palagi nakangiti. Kasi unap siya lagi. Hindi ako kulubok. At maging masaya lagi tayo po. Ano po, mga kapatid? Amen? Babasahin natin yan dahil ito ang magiging gabay din natin sa atin pag-aaral. Sa ating araw-araw na umuhay. Gagabayan tayo ng salita ng Diyos dahil yan ay makapangyarihan. Amen? Palakas na palagpak sa ating Diyos na buwan. Ito rin ang pagkain ng ating buong katauhan. Diba? Tangin ako, nag-merienda tayo. Physical yun. Yun ay darating lang sa ating siyan. Pero yung ating may kaluluwa, tayo, may espiritu, mga kabataan, yun din ang pakakain natin na salitaan ng Diyos para hindi sila malnourished, para busog din sila, para balance. Di ba po, pinakakain natin ng ilang beses ang ating physical ng tauhan. At karagdagan gamot siya kung may sakit tayo, umidisina sa ating pag-alakawan. Ito ang magbibigay ng vitamins. Diba? Ito rin ang karagdagang pagkain ng bawat isa sa atin. At magiging matatag tayo. Kahit na, hindi na mo problema ako kasi hindi ko pa mamemorya yung aking point. Hindi ko pa nasasaulo yung exam namin. Hindi mo kaya kami ako. Tawagin mo, Amang Yahweh, Amang Yahweh, Amang Yahweh. Ipaisip mo sa akin ang answer bukas. At pag nang ako, gabayan mo.
Amen? Malakas na palakpak. Letter O. G, letter G, letter R, letter O. Sabi na, obey. Sumunod tayo sa ating Panginoon. Kung ano-ano, message niya o sinasabi niya. Yan ang sabi sa Deuteronomio 11:26-27. Sabi niya, sundin mo ang kalooban ng Diyos. Ito po yung kalooban ng Diyos na kayo para kayo ay makasama sa Valentine's Day with Lord. At yan, nakaupo kayo dyan. Habang kayo'y nakaupo dyan, ang bawat isa sa inyo ay pinagpapaalala ng Diyos. Amen? Binibiyayaan na ng mga karunungan at matalinuhan. Di ba? Sabi na kanina, kung pinakapa na kayo ng kanyang banal na pangalan ng Yahweh, napakapalad nyo, mga kapatid. Bagamat nasa ganyang gulang na naman kayo, pero sabi na, ang message, tatawagin din kayo sa takdang panahon. Amen? Gusto niyo ba yun? Amen. Kaya nga, huwag tayo maging pasuway. Pag sinabi ng doon, di ba, minsan nasa kalsada tayo, may mga signage doon. Bawal tumawid. Huwag gusto na tumawid kasi bawal na eh. O di, gusto nyo ba mapahama? Siyempre, ayaw natin. Minsan, may isang lalaki, nakalagay na nga po doon, bawal tumawid. Tumawid siya, o di, nasa gasaan. Namatay, di mahama. Iba po, dahil nakalagay na nga, may babala na nga. O may paalala na nga. Kaya tayo ay susunod sa ating mga magulang kung anong pinapayo nila sa ating bilang mga kabataan para hindi tayo mapahama. Malakas na palakpak sa ating usapan. Yes? That is good? All the time. So, letter R. Doon na po. G-R-O. W stands for waiting the Lord. Aantayin natin. Ang katugunan o kasagutan sa ating mga hinihingi o ipinapanalangin. Di ba araw-araw po kayo nananalangin, may hinihingi sa ating Panginoon. Huwag natin madaliin ang ating Panginoon. Dahil sabi na tulad sa isang bunga ng atis o bayabas, masarap pa kainin kapag hinog sa pilit na tinatawag. Mga kabataan, masarap pa kainin yung isang hindi pa hinog na bayabas. Diba? Ang pakya ito, hindi masarap. Lasa. Dahil hindi pa panahon para pitasin. O, diba po? Yun po ang ibig sabihin ng waiting the Lord. Katulad din ng magsasaka. Sa tamang anihan, sa tamang panahon ng anihan, doon lang aaninin yung tinanim niyang palay. Habang lumalapit ang panahon, mula na itinanim niya, pinakangalagaan niya yun. Nililinisan niya yun. Ilalagyan niya ng abono. Para, pagdating ng takdang panahon, pangulanan sa gana. Amen? Naunawaan po ba natin? Waiting the Lord. Huwag natin madaliin si Lord. Baka may ipapasama pa yun. Baka bigyan ka ng maraming pera. Masyado mo nang mayamang. Hindi ka na nag-aaral. Hindi mo ka tinapos yung pag-aaral mo. Kailangan tapusin. At kailangan, dahil tayo ay mag-aantay sa biyaya ng Diyos, manalangin pa rin tayo pag tayo mang ginawa. Amen? Amen. Manalig at manampalataya, huwag mang ginawa. Gawin pa rin. At makikita ng ating Panginoon, wala tayong pag-ibig. Amen? Bilang sa kilay tayo sa kalangitan. Kung anong ginagawa natin po dito sa lupa. Amen? Malakas na palakpak. Yan po ang sinasabi sa awit 27, 14. At ang susunod, letter P. G-R-O-W-T. Stands for trusting the Lord. Magtiwala tayo ng buo. Wag half-half,
mapangyayari niya ang lahat sa ating buhay. Amen? Ganun po yun, mga kapatid. Diba? Na ano man ang ating mga problema, alalahanin. Minsan, naubusan ka na ng pamasahe, nawala na ng trabaho ang iyong magulang. Pero magtiwala tayo. Ipagkatiwala natin ang mga problema yan, ang mga alalahanin na yan sa Diyos. Dahil naririnig niya, hindi siya biging. Buhay siya na ating tinatawag. Buhay siya na ating hinihinginan. Lagi tayong magtiwala. Yun ang sabi niya sa Kawikaan. Verse 5. Trusting the Lord. Kapag ipinagkatiwala natin mga kapatid, huwag tayong mag-alilangan. Ibibigay kaya yan? Kailan kaya yan ibibigay? Di ba po tayo na? Di ba po? Kasi ipinagkatiwala mo ang isang bagay. Alam ko, Lord, pagkakalooban mo ako ng kakailangan. Alam ko, Lord, makakagraduate ako. Alam ko po, Lord, hindi mo ako pababayaan. At mararating ko yung goal na gusto ko. Pupusin pagkatiwala mo at alisin yung pag-aalinlangan. Bukong pagtitiwala. Eh, ang problema sa atin, mga kapatid po, minsan, nakatakot tayo, pagtiwala sa Diyos. Katulad na lang, minsan, wala akong pag-ibisyon, hindi ako makakatuloy sa kuleyo. Pagkatiwala mo, na maraming scholar dyan, maraming mag-i-sponsor dyan, na ikaw ay matutulungan ng mga tao dito. Dahil sila ang ipapadala sa inyo ng ating Panginoon. Di ba po? Na tatakot tayong magkasakit. Pupunta sa gawain ng Diyos. Ay, maulang po eh. Sa susunod na lang ako. Hindi po tayo magkakasakit. Ipunatan tayo ng Diyos. Pupunta po tayo dito sa gawain na ligtas tayo hanggang sa ating pag-ibig. Eh, sabi na nga sa kanyang pangako, ako lamang si Yahweh ang inyong paglilingkuran kung magkagayon. Andyan yung kasaganaan, andyan po makakanta natin ang kasaganaan, andyan na ilalayo tayo sa mga kalulubang karamdaman, sa mga ibang pagsubok. Dahil ang lahat ng yan ay siya ang ating pagkakatiwalaan. Huwag tayong matakot na naubusan. Mauubusan tayo ng bigas sa ating palabigasan. Dahil darating ang tulong ng ating Panginoon. Amen? Amen ba? Amen. Huwag tayong matatakot na wala ka ng ballpen na gagamitin. Andyan yung best friend mo. Andyan yung classmate mo. Ay, hihiramin ka niya. O kaya bibigyan ka. Amen? Huwag tayong matatakot. Andyan, maraming kamay ng Diyos. Dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa iyo. Kaya niya ibigay ang lahat. Dahil kung anong mayroon tayo sa ngayon sa ating buhay, sa Kanya na buhay ang lahat niya. Amen? Alakas na palakpak sa ating Diyos. Kaya huwag tayong matatakot, huwag tayong mag-aalala. At tunay na hindi tayo pababayaan. Puso at pagkatiwala. Letter 8, last. Holy Spirit filled. Tayo dito sa ganitong pagtitipon, sa lahat ng prayer meeting, doon tayo po, mga kapatid, mga kabataan, pupunuin ng biyaya ng Espiritu Santo. Katulad ng love o pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pag-uunawa. Kung tayo ay hindi nakakapagpasensya, unti-unti yan tatanggalin ng Diyos na mga masamang yan sa ating katauhan. At papalitan niya yan ng kabaitan, kainamunan, pagpipigil, pagpapatawad, kababaan ng kalooban. Kung noon, napakataas ng pride natin. At siya yung mataas. Unti-unti babaguhin tayo ng ating Panginoon.
ma-transform tayo. Amen? Dahil siya nga ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kung yan ay nasa atin na tayo ng mga bagay na iyan, ihanda mo na ang iyong kamay, isahog na. Kung bakit kami sa aming lead servant, sa aming head, dumidikit, hindi po kami nagsisipsip. Kay Lord kami nagsisipsip. Kay Amang Yahweh, kay Mama Mary kami nagsisipsip. Pero kay brother, hindi po kami nagsisipsip. Wala po rin kong sipsipan. Ang ibig sabihin, kung bakit kami dumidikit sa aming head, puno na siya ng kapangyarihan. Kasahod namin yung katalungan, karunungan, at kapangyarihan na nasa sa Kanya. Kabigay ng Amang Yahweh. Dapat matuto tayo ng sumakot. Parang lahat na yan ay sasaarin. Amen? Gusto ba natin yun, mga kapatid? Tungkol, kabuti ang ating Panginoon, Amang Yahweh. Kaya, dito, punong-puno ng biyaya at pagpapala ng Diyos. At yan ay isa kong pinatutuhanan. Dahil ako, sa aking lumang buhay, maraming naranasan bilang ina. Sa aking pagpapaaral, maraming struggle, maraming hirap. Pero ang lahat ng yan, sa pamamagitan ng awa at kabag ni Amang Yahweh, yan ay aking napagtagumpayan. 10 ang aking mga pamilya. At pinagkumanan ko yan lagi. Bakit ako umiiyak sa kalagayan? Dahil malaki ng Diyos. Ako'y isang makasalanan. Tayong lahat ay makasalanan. Bakit isinuko niya ang kanyang butong na anak ng ating Panginoong Jesucristo sa lupa para akuin niya ang lahat ng ating kasalanan. At tayo ay makalaya kung tanggapin natin siya sa ating buhay. Dahil yan ang katotohanan na aking karanasan nung ako'y bago pa lamang sa komunidad na ito. At ang lahat ng yan ay pinagpala ni Amang Yahweh. Pero tayo po ang lahat ng biyaya ito sa pamamagitan ng ating pananalig at pagtitiwala sa Diyos at pananampalataya sa Kanya. Kaya nawa kayo, kahit mga kabataan pa lamang kayo, maunawaan ang ito at tunay na biyaya yan sa inyong pamilya. Maraming salamat at sumaabing